Welcome to Tarlac Agricultural University's College of Arts and Sciences. Tarlac Agricultural University envisions to be one of the top 500 universities in Asia. TAU is committed to improving the quality of life through the production of globally competent graduates and relevant technologies in the service of society. As one of the 6 colleges of TAU, the College of Arts and Sciences is equally committed to partake in the realization of the university's aspirations. The goals of the College of Arts and Sciences are to produce graduates with excellent know-how in the fields of the arts and sciences to respond to the needs of the society. Prepare trailblazing graduates of the global innovation and in-depth appreciation of the world through holistic, civic-oriented, and research-driven education in the arts and sciences. Train innovative and creative leaders in the fields of arts and sciences. The TAU College of Arts and Sciences is dedicated to adhering to the university's goals and objectives. CAS takes pride in serving all other colleges to provide instruction for general education and honing its students' skills and abilities in its various programs. Program offerings: Bachelor of Arts in Economics, Level 3 re-accredited. Bachelor of Science in Psychology, Level 3 re-accredited. Bachelor of Science in Development Communication. Join us on this exciting journey as we work towards fulfilling our vision and mission. Discover the endless opportunities and possibilities that await you at our institution and become a part of our vibrant community dedicated to excellence and positively impacting our society. Together, let's embark on a transformative educational experience that will shape your future and empower you to make a difference. Enroll with us today and let us help you unlock your fullest potential. Sama-sama, tulong-tulong. Radyo, sulong tayo. Mula sa bulwagang pambalitaan, himpilan at sandigan ng bayan ng Tarlac Agricultural University. Magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali, Tarlac. Ngayong araw ay Biyernes, ika-18 ng Oktubre, taong kasalukuyan. Ako po si Angelica de la Cruz, inyong tagapagbalita. At ako naman po si Fiona Sipokot, ang inyong lingkod tagapagbalita. Nakatutok kayo ngayon sa mas pinalakas at mas pinalawak na live broadcast ng TAU Department of Development Communication. Radyo, sulong tayo. Oras 1 minuto pagkalipas ng alas 12. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. TAU,
TAU at 3 iba pang universidad sa Region 3 pasok sa World University Rankings. PUP at CAU lumagda ng Memorandum of Understanding. PhilMec naglipat ng fabrication equipment sa TAU. CAU PMSU nagsagawa ng seminar workshop para sa mga opisina ng universidad. Balitang lokal, sahod sa Region 3 tataas na. Mga empleyado ng Tarlac City nagsagawa ng silent rally. Driving school sa Tarlac sinuspinde. Balitang nasyonal, DOH dengue cases tumaas ng 82% mula Enero hanggang Oktubre. Para sa detalye ng mga balita, TAU muling napabilang sa World University Ranking ng The Higher Education kasama ang 14 na universidad sa Pilipinas. Para sa buong balita, alamin sa report. Ginawarang muli ang Tarlac Agricultural University ng reporter status sa World University Rankings ng United Kingdom-based University Rankings publication na The Higher Education noong October 9. Sa 14 na Philippine higher education institutions na nakapasok sa reporters list, 4 ang kinilala mula sa ikatlong rehiyon, ang Philippine State College of Aeronautics, Nueva Ecija University Science and Technology, Central Luzon State University at ang Tarlac Agricultural University. Ayon naman kay Dr. Silverio Ramon Salunson, presidente ng TAU, mas pag-iigtingin ang paghingi ng tulong sa mga eksperto upang mas pagbutihin ang ating research publication capabilities. Ang pagtanggap ng universidad sa pagkilala ng 3 sunod-sunod na taon ay nagpapatunay na isa ito sa mga globally competitive education institutions. Gontangonan para sa radyo, sulong tayo. Salamat Gon upang maisulong ang inklusibo at pagkakapantay-pantay sa loob ng dalawang institusyon, TAU at PUP, nilagdaan ng Memorandum of Understanding. Heini Villegas, sulong na! Panibagong makabuluhang kaganapan ang idinaos sa pagitan ng Tarlac Agricultural University at Polytechnic University of the Philippines sa paglagda ng isang Memorandum of Understanding na naglalayong maitaguyod ang pagkakampantay ng kasarian at pagiging inklusibo sa loob ng kanilang mga institusyon. Nagsimula ang programa mula sa mga pahayag ni na VP for Gender and Development Office Dr. Ana Ruby Gapasin at ni Dr. Silverio Ramon DC Salunson, presidente ng TAU. Sinundan naman ito ng isang makabuluhang panayam mula kay David Eugene Kalinowski Jr. patungkol sa pagkaiba-iba at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng inklusibong komunidad sa loob ng universidad. Ang pagpupulong ay pinangunahan ng PUP Sigado sa ilalim ng pamumuno ni Jerome Permejo, Chief ng Center for Inclusivity and Diversity, at Gillian Nabong ng God Focal Point System. Layunin nilang isulong ang isang kultura na kumilala at naglalayong mabigyan ng inclusivity ang lahat ng aspeto ng buhay sa loob ng universidad. Ang paglagda ng TAU at PUP ng MOU ay nagpakita lamang ng determinasyon na lumikha ng isang mas inklusibo, nakakaingganyong kapaligiran para sa lahat ng mag-aaral, guro at kawani na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa pagtanggap sa kanilang mga komunidad. Heini Villegas para sa radyo, sulong tayo. Salamat, Heini. PhilMec naglipat ng fabrication equipment sa universidad para sa mga mag-aaral ng CET-BSABE. Para sa buong balita, alamin sa report ni Gon Tangonan.
Halagang 3.7 milyong piso ng fabrication equipment ang inilipat ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization sa Tarlac Agricultural University noong ika-15 ng Oktubre. Ito ay isang inisiyasyon ng College of Engineering and Technology, Department of Agricultural and Biosystems Engineering sa pamumuno ni Dr. Catherine C. Pueyo sa tulong at suporta ng CET Dean Dr. Ruben A. Parazo, TAU Office of the President, General Services Office at Motor Pool Unit. Layunin ng kagamitan na ito na magbigyan ang Agricultural and Biosystems Engineering students ng hands-on learning experience at magbigay ng mga makabuluhang pananaliksik sa mga asignaturang Materials and Processes for AB, AB Machinery and Mechanization at Machine Design for AB Production. Gontangonan para sa radyo, sulong tayo. Upang magbigay linaw sa mga proseso at transaksyon sa supply unit, dumalo ang mga kawani ng universidad sa seminar workshop na isinagawa ng TAU PMSU. Kasama natin si Fiona Sipokot para sa detalye. Nagsagawa ng seminar workshop ang Tarlac Agricultural University Property and Supply Management Unit sa TAU Agritourism Function Hall noong ika-16 ng Oktubre. Sa pangunguna ni Ms. Novabina C. Eugenio at Supply Officer ng PMSU, nagsama-sama ang mga administrative staff at officers in charge mula sa iba't ibang unit, departamento at kolehiyo ng TAU upang komprehensibong mapag-usapan ang mga kasanayan at proseso sa supply unit ng universidad. Layunin ng seminar workshop na ito na magbigay alam tungkol sa sistema, pulisiya at proseso ng supply management at makatulong na masiguro ang maayos na daloy ng transaksyon ng PMSU at iba pang mga opisina sa pagbibigay ng mga kagamitan at serbisyo. Fiona Sipokot para sa Radyo Sulong Tayo. Para naman sa balitang lokal, wage hike na 50 pesos to 66 pesos sa Region 3, aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board 3. Betty Pantonyal, sulong na. Regional Tripartite Wages and Productivity Board 3, inaprubahan na ang wage order number RB3-25 na naglalayang itaas ang minimum wage para sa mga manggagawa sa Region 3, kabilang na ang Tarlac. Ayon sa bagong wage order, itataas ang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor ng 50 pesos hanggang 66 pesos at ipapatupad sa dalawang bahagi. Magsisimula sa October 17, 2024, ang unang bahagi kung saan magiging 475 pesos hanggang 525 pesos ang sahod sa non-agriculture sector, 460 pesos hanggang 495 pesos sa agriculture sector, at 410 hanggang 550 naman para sa retail and service establishments. Samantala, ipatutupad naman ang pangalawang bahagi sa April 16, 2025, magiging 500 pesos hanggang 550 pesos ang sahod sa non-agriculture sector, 485 pesos hanggang 520 sa agriculture sector, at 435 hanggang 540 pesos para sa retail and service establishments. Ang wage order na ito ay may layong tulungan ang mga manggagawa ng Gitnang Luzon. Betty Pantonyal para sa Radyo Sulong Tayo.
first step that I take outside my comfort zone leads me to the thousands of opportunities that are yet to be discovered. Being a student isn't simple, but being a communication student demands a lot more to help others. People nowadays are quick to believe whatever they see on social media without even looking for a credible source. Printed and produced materials aim to simplify information through images, but it is known that not everyone can understand the contents. Traditional communication materials are still in today, even though new media dominates the society. Tingnan mo to. Totoo kaya to? Parang totoo naman. Tingnan mo, nakapost. Ano ang ibig sabihin nito? Basahin mo nga to. Hindi ko maintindihan. Nga? My ultimate goal as an aspiring development communicator is to touch the lives of the people, not just to inform, but to initiate transformation, guide communities in this world of technicalities, and together, make a step towards development. Make smart steps today, be a catalyst of social change. Join us at Tarlac Agricultural University. Enroll now in Bachelor of Science in Development Communication. Kayo'y nakatutok pa rin sa mas pinalakas at mas pinalawak na pagbabalita ng TAU Department of Development Communication. Radyo, sulong tayo. Balitang lokal pa rin, mga empleyado ng Tarlac City inilaban ang Supplemental Budget number 1 sa isang silent rally. Alamin ito sa balita ni Angelica de la Cruz. Ang mga empleyado ng Tarlac City Hall, senior citizens affairs leaders, barangay health workers at ilang volunteers ay naglakad sa kahabaan ng city center suot ang itim na damit para sa isang silent rally bilang suporta sa pagpasa ng Supplemental Budget number 1 o SB1. Ang SB1 ay isang karagdagang kahilingan sa budget na inihain ni Mayor Christy Angeles ng Tarlac City noong ika-1 ng Abril taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 519 milyong piso na tumaas ng 102% kumpara sa kasalukuyang naaprobahang budget na 508 milyong piso. Gayunpaman, nakita ng Konseho ng Lungsod ang mga anomalya sa panukala nito. Kwinesyon nila Konsehal Vlad Rodriguez at Emmy Ladira Facunla na ang iminungkahing pangdagdag na budget ay mukhang kahina-hinala sa mga konsehal ng lungsod dahil hindi ito lumilitaw bilang isang backup budget lamang dahil ang kabuuan nito ay lumampas sa kabuuang naprobahang budget para sa 2024. Ang pinakamalaking alokasyon na iniulat sa panukala ng SB1 ay kinabibilangan ng mga serbisyo para sa nasabing munisipalidad. Angelica de la Cruz para sa Radyo Sulong Tayo. Salamat, Angelica. 2 driving school sa Tarlac sinuspinde ng LTO dahil sa pag-i-issue ng peking PDC at TDC certificates. Betty Pantonyal, sulong na. Ika-13 ng Oktubre taong 2024, sinuspinde ng Land Transportation Office ang isang driving school sa San Sebastian, Tarlac dahil sa pag-i-issue ng fake practical driving course at theoretical driving course certificates.
Nagbabala naman ang LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor D. Mendoza II sa mga driving school at accredited medical clinics na tumutulong sa mga kliyente ng ahensya na iwasang makisali sa mga ilegal na aktibidad na makakasama sa kaligtasan sa kalsada. Nauna nang inuutos ni Assistant Secretary Mendoza ang masusing investigasyon sa pag-i-issue ng peking TDC at PDC certificates matapos mabalitaan ang tungkol sa modus ng ilang maling driving school. Betty Pantonyal para sa Radyo Sulong Tayo. At para sa balitang nasyonal, kaso ng dengue umakyat ng 82%. DOH pinayuhang sundin ng publiko ang 4S strategy. Fiona Sipokot, sulong na. Naglabas ng datos ang Department of Health sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa buong bansa. Ayon sa DOH, mula ika-1 ng Enero hanggang ika-4 ng Oktubre taong kasalukuyan, tumaas ng 82% ang bilang ng mga naitalang kaso. Bagamat bahagyang bumaba ang case fatality rate kumpara noong nakaraang taon, nakababahala pa rin ang pagdami ng mga kaso. Naitala ng DOH ang 2,856 na nakaranas ng severe dengue at 702 na namatay dahil dito. Upang mapigilan ang pagkalat ng dengue, patuloy na isinusulong ng DOH ang 4S strategy: search and destroy mosquito breeding ground, self-protection measures, seek early consultation when experiencing symptoms, support fogging or spraying in local hotspot areas. Dagdag pa ng DOH, maaaring magbago pa ang mga datos dahil sa naantalang mga ulat mula sa ilang lugar. Habang patuloy ang dengue season, mahalaga para sa publiko na manatiling mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng sakit na ito. Fiona Sipokot para sa Radyo Sulong Tayo. Para naman sa ating mga public service announcement. Inaanyayahan ng TAU Student Inclusion Unit ang lahat na makilahok sa Indigenous Month celebration na gaganapin mula ika-24 hanggang ika-25 ng Oktubre. Magkakaroon ng iba't ibang aktibidad ang programa na naglalayong ipamalas ang tradisyon, sining at kultura ng ating mga kapatid na katutubo. Para sa iba pang detalye, maaaring bisitahin ang Tarlac Agricultural University Student Inclusion Facebook page. Inaanyayahan ng Tarlac Agricultural University Office of External Linkages and International Affairs ang mga estudyante at guro mula sa TAU, iba pang mga universidad sa Pilipinas at mga foreign partner universities na lumahok sa 2nd International SDGs Bootcamp na gaganapin sa TAU Kamiling Tarlac mula ika-9 hanggang ika-14 ng Disyembre taong kasalukuyan. Layunin ng programa na ito na palawakin ang kaalaman ng mga kaluhok tungkol sa 17 Sustainable Development Goals, magbahagi ng mga makabagong ideya, makipag-ugnayan sa mga eksperto, at maranasan ang kulturang Pilipino. Para sa mga interesadong sumali, bisitahin ang TAU Office of External Linkages and International Affairs Facebook page. Inaanyayahan ng College of Agriculture and Forestry ang lahat ng empleyado ng Tarlac Agricultural University na makibahagi sa weekly dance fitness at sports sessions sa TAU Covered Court ngayong araw, mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na advokasya ng TAU para sa kalusugan ng mga empleyado, alinsunod sa University Memo number 310 na naglalaan ng bawat Biyernes sa hapon para sa fitness activities. Inaanyayahan ng TAU Office of External Linkages and International Affairs, katuwang ang Human Resource Management Office, ang mga guro mula sa TAU at iba pang institusyon para sa isang virtual workshop na pinamagatang Nurturing Teacher Well-Being Through Mindfulness Practices.
Ang workshop ay magaganap sa ika-25 ng Oktubre taong kasalukuyan mula 8 a.m. hanggang 11:30 a.m. sa pamamagitan ng Zoom meeting conference. Para sa ibang detalye, maaaring bisitahin ang TAU Office of External Linkages and International Affairs Facebook page. Inaanyayahan ng Tarlac Agricultural University Peer Facilitators Group na sumali ang mga estudyante ng universidad sa organisasyon na kung saan ang advokasya ay kalusugan, pangkaisipan at tumutulong sa iba sa pagharap sa kanilang mga hamon sa buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng emosyonal na suporta, pati na rin ang tulong sa iba't ibang mga sitwasyon. Para sa mga interesadong sumali, bisitahin ang TAU Guidance and Counseling Facebook page. At iyan ang kabuuan ng mga nakalap naming balita sa mas pinalakas at mas pinalawak na news coverage ng TAU Department of Development Communication na inyong narinig ngayong linggo. Sa ngalan ng ating mga kasama Gon Tangonan, Justin Pagatpatan, Heini Villegas, Betty Pantonyal, ako po si Angelica de la Cruz. At ako naman si Fiona Sipokot. Marami pong salamat sa hindi nagmamaliw ninyong pakikiisa sa amin. Magkita-kita I'm Rex Munara. I am disabled because my unresponsive arms. Ako si Joanna at isa akong solo parent. Ako po si Gemaline Pelacio at ako naman po si Sulayda Gutierrez at kami po ay mga Aita. I am Leon Carlo Lime and I am a transgender. My name is Harikrishna Jarvi. I'm an international student in Tarlac Agriculture University. Humans are created differently. However, students feel isolated due to their uniqueness from one another. Their unique circumstances in life can lead to challenges inside the university. I feel like I am belittled, I'm discriminated, and sometimes some students looking at me when I'm walking at the corridors of the school. The language is sometimes like little bit difficulty for me. It is very different from my language and here. Minsan hindi rin ko mga kaklase kung pinag-uusapan ko. Kasi wala na daw akong pinabukasan dahil may anak lang. Minsan daw po hindi po siya sinasali sa activity kahit naman daw po tumulong siya, hindi daw po tinutulat dun yung pangalan niya tapos lagi daw po siyang pinagsasama ng pagdating sa klase. Mga laboratory yung pinapagawa nila sa school. The experiences of the student minorities became the driving force of Tarlac Agricultural University to introduce the Student Inclusion Unit. Student Inclusion Unit provides programs and activities that cater to the needs of indigenous people, solo parent, persons with disabilities, international students, and members of the LGBTQIA+ community. Established in the year of 2021, the Student Inclusion Unit is rooted from these policies. These regulations protect and promote the rights of marginalized communities. The SIU targets to conduct seminars about inclusion, needs assessments to address challenges faced by minorities, and develop programs to support their needs. Dahil sa student inclusion unit, nagkaroon ako ng nasasagot. I feel safe. I feel like my voice is heard and I feel accepted, and I know that this school is a safe place for the third gender people. Parang hindi po kami iba sa mga dito and mas lalo pa po kami nagkakaroon ng confidence para po magpatuloy sa pag-aaral. They are socialized with local people, with international people, so they can speak in their language and they learn, they share foods. At yung community na yan. And then, may parang family. As part of the commitment of the Office of Student Services and Development that no student left behind, the Student Inclusion Unit empowers students through representation, education, and advocacy. I am a
makeup artist, I'm a hairstylist, I'm an athlete, and I'm a Filipino. Yan po namin makipagsabayan. Walang mga estudyante dito. I can learn any kind of sports very quickly. Ginagawa ng ordinary na tao. Like online games. Kaya mo mga gagawin para sa akin. Together, let's build a community where everyone feels valued, supported, and empowered to succeed. Good afternoon mga kasama and mga TA Unions. This is Jesse and welcome to the Student Spotlight, kung saan binibigyan liwanag ang mga estudyanteng patok, mahusay at paminsan-minsan mga medyo lutang. Joke lang. And syempre, I am with my partner for today. It's magandang tanghali mga ka-TA Unions! Andito na ang bidabidang bibida sa inyong pananghalian. I am Jolly Bea! Diba? Ang taas ulit ng energy kasi last week wala tayong energy, kaya ngayon babawi na tayo. Dodoblehin ang energy dahil sa nawalang energy last week, tama ba? Yes! Ayan. Syempre! Oh, so, kumusta ka? Ako, kamusta ang midterms o kamusta ako? Kumusta ka? Kamusta ako? Yeah. Ikaw, kamusta ka? Actually, I'm doing well naman. Though, alam mo na, pagod lang syempre sa midterms and stuff. Ikaw, kamusta ka naman? Okay lang naman yung namin, board exam. Ay, este midterm. Yung Este midterm exam namin. Midterms sa pang board exam. Kuha mo. So ngayon po ay wala tayong confession dahil ang pag-uusapan lang natin ay kung ano yung pumasok sa isip namin. At ano ba ang pumapasok sa iyong isip ngayon? Well, hindi pa rin naaalis yung midterm sa isip ko. Midterm pa din daw. Midterm pa din. Kumusta po ang inyong midterm? Pero bago yan, students, Nablock ko na po siya. Ayan. Pero syempre bago yan, syempre yun nga, di ba? Let's react, comment, and share. And if you have any kwentos, chicas, or if you want us to guest someone here with us in Student Spotlight, we have the QR code down below. You can scan that so that you can send us your confessions and stuff. And also, you can open the link so you can chat with us. Ayan. Syempre, hindi napapatalo talaga yung energy natin, Ma'am Marinol. Dahil last week, wala tayong energy. Kaya babawi po tayo ngayon. Kaya mag-comment na kayo dyan. Oh, ang dami ko na namang satsat dito. Anong bag mo na naman? Parang lumaklak ng Red Bull. Sorry, ganito talaga tayo. Kapag wala tayong sakit, syempre, babawi tayo. Madami tayong nawalang oras last week. Tama naman. Kaya syempre, dapat pag-usapan na natin ngayon ang midterms. Okay. Midterms? So, syempre sa midterms and finals, sa mga exam na yun, meron tayong mga samot-saring experience at samot-saring mga ganap sa loob ng classroom pag nag-e-exam. At saka syempre after. Ikaw may kikwento ka ba about that? Kasi ako meron ako lamaya eh. Ako, ang magikukwento ko lang, hindi yata midterm ang napasukan ko nung this week na to eh. Ano? Mukhang board exam po yung napasukan ko, hindi midterm. Grabe yung mga exam. Grabe exam. Yung tipong nag-review ka ng 1 a.m. hanggang 5 a.m. Pero wala ka nasagot sa exam. Grabe! Ay, may kwento ako dyan. Meron ako isang friend ko sa dorm namin. Literal talaga na grabe siya mag-review. It's like,
9 p.m. pa lang yata nag-review na siya or 8 hanggang 11. Tapos gumising pa siya ng morning at 6 or 5 a.m. Tapos, as in, grabe talaga siya mag-review. Tourism student kasi siya. So, you're expected to have memorize a lot kasi, diba? Tapos, grabe, nung exam daw nila, nagtataka ako pag uwi ko after ng exams namin. Nakahiga lang siya, tapos nakatitig lang siyang ganun sa kawalan. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Sabi ko sa kanya ganyan. Sabi niya, Ano sabi niya? di ba nag-review ako ng matagal? Sabi ko, tumingin muna sa kanya. Di ba nag-review ako matagal? Ano nangyari? 1 to 100, 5 lang yung nasagot ko. Sabi, grabe, sabi ko. Grabe naman yung 5 lang yung nasagot niya. Tapos ang haba ng review time niya, ha? Hindi ko ma-imagine, grabe. Pero at that point, malalaman mo talaga na iba pa rin talaga pag kinabahan ka na nasa harap mo na yung test papers. Diba? May nabasa ako dito. Sabi niya mapagpanggap daw ako kasi hindi ako Hoy! Nag-review kaya ako! Ano ka? Sa bahay pa lang nagre-review na ako. Friday pa lang kahit may sakit ako, nagre-review ako. Jessie Ay! Ayan, basahin mo, may nagpapatanong sa'yo. Jessie, patanong nga yung katabi mo kung nagre-review ba yan. Syempre. At may nag-second motion. Ay, nagre-review ka nga ba talaga? Nagre-review po ako. Kayo, nagre-review kayo? Joke lang. Huwag ko tanongin. Alam niyo po ba bakit ako una nagpasa sa subject na yon? Kasi wala po akong masagot. Grabe yung... Alam niyo yung andadali ng tanong? Sobrang dadali ng tanong, pero hindi ko alam bakit wala akong nasagot. Nag-review naman ako. Bakit? Kaya alam mo, naiiyak ako doon. Shoutout kay Ma'am Princess na pinagtripan pa kami bago kami nag-exam. Ano nangyari? Doon nilinya kami sa hallway doon sa old buildings. Sabi dito Sa tayo Nilya? mag-exam. Ako yung pinakaharap, nagmukha akong driver ng bus. Ako yung nasa harap. So, ako, tapos yung dalawang kaklase, 3 kami. Tapos ngayon, todo exam kaming 3. Kasi nagulat kami. Ma'am, sabihin ko na, identification mo. Kinuha ko. Hindi naman lahat. Pero ang dami kasing kailangan mong i-memorize pala. Ma'am, sorry di ako nag-review kasi. Pero marami ako nasagot, ma'am. Tapos yun, di ba? So, kaming 3, super exam kaming ganun. Super sagot, super memorize, super, concentrate. Tapos maya pagtingin namin, parang tahimik. Sabi, wala na yung mga nagmumurmur sa likod. Pagtalikod namin si Ma'am Princess, nakabidyong ganyan at 3 na lang kami sa labas. Lahat sila nasa loob na ng room. Grabe naman yun. Si Madam Ice Cream naman. Hi po, Ma'am Princess. Hi, Ma'am Princess. Ayan, madami po tayong... Oo, naitanim ko na yung sagot ko, naihukay ko na po. Sabi naman ni Sir Bon, shout out sa mga students ko dyan. Congratulations, ibardagol natin ang mga tao na to. Yan. Grabe naman. Ala kayo, asan dyan yung mga estudyante ni ni Sir Von? Ayan, meron pa diba? Sabi ko na hindi lang ako yung nag-iisip na parang hindi talaga midterm yung exam namin. Yung pang midterms yung tawag sa exam pero pag Pang bukas board mo, exam. board exam na pala. Grabe, estudyante lang po kami. Hindi pa po kami, wala pa po kami hindi kami graduate at wala pa po kami sa graduate program. Baka naman po yung mga exam nyo. Ngayong finals. Sabi naman ni Joji Ubaldo, ano to? Kabat. Sir Joji, I'm so sorry po. Alam po, I'm Sir sorry. Joji. Sir Joji, reveal niya. Oh my God. Alam na yun! Wala na tayo dito! Sorry po! Sorry po, sir! Sir Joji, sorry. Reveal niyo naman yung mga Good antics morning niyo po. to share answers kung meron like kindat pag letter A, kamot sa ilong pag B. Meron pa bang MCQ type? Ano yung MCQ type exams? Sir Joji, ano po yung MCQ? Sir, ano yung MCQ type exams? Hindi po namin alam to. Mukhang... Multiple choice question. Ganun pa, pag A, tapos pag B, pag C. Wait lang, te. Pag talaga tayo walang good moral, sinasabi ko na Sir sa'yo. Joji, joke lang po, sorry po. Second year pa lang ako dito, hindi pa ako naggagaling Sir, sa TAU, kaya wala po ko alam dito. Sir, graduating na po ako. Baka maawa po kayo, sir. Graduating po ako. Multiple choice question. Ano po? Meron Almost... po, kaso parang
Parang Hindi gusto na na ba siya lang po most- namin Parang mag-identification pag binigyan kaming multiple choice. Mas marami na po yata ngayon yung identification, enumeration. Yes. Ano pa ba yung isa? Mga situational Modified question. true or false. Ay, yan yung pinakaayaw ko. Yung ma-underline mo yung mali doon, tapos salagay may sagot. Oo. May naalala ako, hindi siya during midterms pinagawa eh. First subject pa lang, umiiyak na po kami. Nakakaloka. Alam niyo ba yung isa kong kaklase? Ah. Nag-report siya, nagpa-quiz siya, tapos ang binigay ba naman sa amin, modified true or false? What? Ay! Te! Estudyante lang din kami kagaya mo! Di ba, Jaira? Di ba, ma'am? Ay, ikaw ba gumawa nun? Isang kindat bagsak ka kaagad. Grabe naman kayo. Meron naman ako isa pang friend, nag-midterms, very silent lang sila, sir. Very serious sila nag-exam. Tapos nagulat daw sila, umiiyak na yung isa sa likod. Ay, bakit umiyak? Tapos tinanong nila, bakit ka umiiyak? Walang lumabas sa na-review ko, sabi niya. Tapos, alam mo yung feeling na totoo naman yan, minsan talaga pag sineryoso mo talaga yung review. Wala talagang papasok. Tapos pagbukas, confident kang papasok. Yes. Pagbukas mo ng papel, Wala. wala. Hala, yan yung nangyari sa akin. Tapos nagulat daw, umiiyak siya sa room. Yan yung nangyari sa akin. Tapos, ito, naalala ko bigla yung isa nating kasama dito. Last year, during our exam kay Sir Nelmar, nabigla siya, bigla. Ginulat siya ni Sir. Sino? Hindi ko makakalimutan yun. Second year daw pala yun. Second year, okay. Ala, si Mr. Allen Agkang. Ala din, may name drop. Parang na siya mamamatay nung binigla. Nagulat siya kayo, sir. Eh, ginanulak naman ni sir yung table niya. Alam, parang siya mamamatay. Alam mo yung... Ganun na yung... Ala, ang daming midterm memories talaga. Ano ang midterm memories namin last year? Ala, ang midterm memories ko lang last year, every exam namin late ako. Alam mo, ang daming midterm memories, pero yung hindi ko makakalimutan, ngayong 4th year talaga, grabe. Ito yung pinaka-iniiyakan kong... Alam mo, 4th year na kami, dapat akala ko, feeling ko sanay na ako na, sige, review, answer. Na hindi pala. Dahil yung mga question pala ngayon, hindi na pang first year, second year, pang board exam na. Tapos ito, sabi naman ni Kyla Nicole Felix. Shoutout sa isang subject teacher namin na di kami pinahirapan dahil pinag-multiple choice po kami. Thank you po. Ay, sana all. Kasi kami minsan pag multiple choice, lahat tama eh. Choose the best answer na lang eh. Yung gusto mo sa labas mag-exam para makasilip ng sagot pero may CCTV pala. Uy! Bakit ka naman? Kalala! Parang mas madali gawin yun sa loob ng classroom. Feeling ko mas madali sa loob. Ay, bakit ko sinasabi? Oy, hindi ko gawain yun ha. Ala! Nare-reveal na po yung yung mga way namin ng pag-cheat. Uy, hindi po kami cheaters. Never. Hindi po. May nababasa ako. Ano yun? Lalabas na daw yung itlog. Ayaw nga pala yung itlog. Mapapasag na siya. Mag-open ng itlog. Alam, wait lang. Bakit tumatawa ka? Mag-hatch na yung itlog. Mag-hatch na siya. Ayan na. Excited na po ba ang lahat? The symbol of college and arts and sciences. Basahin nga natin yung caption, di ba? Ready to witness a new chapter unfold. This Saturday, we're revealing something big that will inspire, ignite, and unite the entire TAU College of Arts and Sciences. Oh! Wow! Talaga namang kakabahan kakaabang. Hintay-hintay po tayo dahil the long wait is over. Ayan na bukas Stay na. tuned. Ayan nga naman, stay tuned and be part of the excitement. Ay, binasa ko na lang yung caption, wala na akong masabi. Hala, may nabasa ulit akong comment. Bakit ba inaaway niyo ako sa comment section? Hoy, sabi niya sa akin, hoy, dali mo nga makamove on sa question. Sana nga hindi lang sa question madaling makamove on eh. Shoutout po sa teacher kong blooming, Sir... Ano to? Sabihin ko ba?
Si Bon Carlo Pangilinan, nakaka-motivate po magsagot sa midterm. Ay, grabe naman. Ang freshing graduate turned to freshing professor ng College of Arts and Sciences. Nga naman talaga nakaka-motivate nga naman. Sir, baka naman po pwede yung kunin yung isang subject namin next sem para naman ma-motivate din po kaming sumagot sa exam. Sabi ni Sir Jody, walang dyang itlog yan, di ba nabubulok? Kumbaga sa tao, grade 1 na nung may panganak. Sir, malapit na sir. Ayan na. Mapipisaan na siya. Ano yun? Ano yun? Hindi ko lang. The views and opinions and the actions of those. That's not... Ala! Eto na po. Hala, sorry, ano ko po yun? Hindi po yun sinasadya dahil ang aking boses ay nawawala na. Ayan na. Yung pinag-isipan mong mabuti yung question tapos bonus pala. Uy, oo nga. Namimiss ko yung bonus. Namimiss ko yung bonus. Uy, ginawa ko yan. Yung nilagpasan ko siya nun sa sa exam. As in, literal na nilagpasan ko siya. Siguro nasa number 1 to 120 yata yun. Tapos number, nasa 40 something siya. Tapos ko na exam, binalikan ko. Tapos nagpasa na lahat. Ako pinag-iisipan ko pa din kung ano yun. Kasi alam ko talaga hindi na daanan yun. Tapos nung checkan na, nahuli pa ako. Hindi ako nakapag-lunch dahil doon. Bonus naman pala. Sira. Pero bakit mo kasi binalikan? Kasi nga, di ba, bakit hindi mo babalikan kung may importance naman? Wow! Parang iba na yun. Exam yun. Parang hindi Exam na yun. yun. Parang hindi na yun sa Exam midterm. yun. Parang Exam iba yun. na yun. Exam yun. Iba na yun. Ayan, comment lang po kayo at nang madami pa tayong mapag-usapan. Kumindat ka lalabas si Itlog. Hoy! Hoy! Mga Sa Saturday bastos kayo. pa. Sa Saturday pa lalabas si... Mag-hatch yung itlog. Ayan. I can't tong maka-take na to! Ayan. Shoutout po sa 41,000 viewers natin dyan. Wait lang, hindi ako makabuo dun sa kumindat! Patawarin ako ng Diyos. Diyos ko Lord. Patawarin nawa tayo. Kasi naman, asa na, may bonus ka, so kantahin nyo yung hymn. Alam mo nga! Alam nyo ba? Sabi sa amin, nung isa naming subject, hi ma'am, kung nanonood ka. Sino yan? Kasi, parang kilala ko. hindi ko na siya in-name drop. First year ba yan? First year ba yan? Hindi. Ay, hindi. Nag-exam kami. Sabi niya, sige, gusto nyo lang bonus? Bibigyan ko kayo ng bonus pag nakompleto nyo yung TAU hymn. Ito naman, tagal na naming... Meron naman po akong alam doon. Sige nga. Meron akong alam. Sige nga. Gusto niyo ba siya mag-sample ng TAU hymn? No! Ay, pinag-sample niyo ako. Nun kayo naman ngayon. Shoutout po kay Sir Casey Ras family ng multiple choice lahat. Thank you, Sir A. Ay, no! Dali na. Ay, tumigil ka. Baka gusto mong umulan yung mga sampay ko. Nasa labas pa. Pa-shoutout po sa mga kasama niya sa dorm. Pakisilong muna po yung sampay niya. Ay, wala na doon. Wala na sila. Dahil ako na naman iniwan nila. Hello sa mga kaibigan ko na laging maagang umuwi. Prone to iwan ka, no? Lagi na lang nila ako iniiwan. Hindi ko ba alam ano bang mali sa akin? Bakit lagi akong iniiwan? Ma'am Jolly Bea, hindi daw po gagraduate pag di alam ang TAU hymn. Alam ko po yan. Pero ayoko lang kantahin kasi masakit po ang aking lalamunan at baka biglang umulan. Bernie Wina. Parinig po ng TAU hymn. Marami na nagsasabi. Basta alam ko po yan. Hindi, huwag ka madaya. Pinakanta nyo ko last time. Bakit last time yun? Move on ka na. Diba? Every Friday na nga lang to, mandadaya ka pa. Excuse me. Daan? Napalikot din ako doon. So, eto hindi na niya nga. alam. Hindi mo naman pala. Ay. Alam ko yun. Huwag kang
natatakot lang ako baka biglang umulan. TAU Everlasting. Yun na yun. Hindi niya alam kaya wala siyang bonus. Ay, wala ka naman palang bonus eh. Uy, may bonus ako! 1 point! May bonus siya? May bonus ako! May bonus siya? May bonus ako. TAU ever dear, TAU. Karen, Oy, may nasagot sample ako. nga ng TAU Him Jollibee. May nasagot ako doon. Wala, wag mo iniiba. Ang nasagot ko doon, TAU ever dear, TAU ever lovely. Pakikanta. Tama ka na. Oy. Pakikanta. Hindi ko ako kakanta kasi. Pakikanta. Bala ka dyan. So, eto na nga. Fresh natin sa camera. Ang random. Ang random Naman, akala ko naman ano na yung pinapakita mo. Nakikichismis pa naman din ako. Ayan. Ala, kaya ko lang po ng magbigay ng emotion at Yung bonus na pero mali ka pa. para sa taong mahal ko, hindi po para sa Char! Chorus lang po with feelings and emotion. Sino to? Bernie Win. Hala, baka po pagkumanta ako dito. Sige na. Ayoko. Biglang bumagsak yung ulan. Nauwi pa ako ng Tarlac. Init-init. Tumigil ka. Baka biglang hindi mo alam. Kanina nga umaga, akala ko araw ng maaga. Lasing ko palang umuulan na. Shout out sa BSDC Department. Ayan, may nagre-request dito. Si Sir Sed at si Sir Joven na lang daw. Dandamay po yung mga tech natin. Kakanta daw po sila ng TAU Him. Syempre, hindi magpapatalo yung main tech natin na si, ano kasi pangalan niya? John Orlando! Nakalimutan pa yung pangalan niya. Sorry na po. So, eto na nga. Ang chaotic ng energy natin ngayong araw. Talagang na doble, triple yung energy last week. Sabi ko naman kasi sa inyo, babawi ako. Mhm. Marunong akong bumawi sa mga pagkakataon na nasayang ko. Pero balik tayo sa midterms. Ito na talagang, hey Ma'am Princess. Naiiyak ako dun sa exam namin. Ma'am Princess, buti na lang kami eh. As in, in-scantrol ko lang kasi yung reviewer namin. Kasi yung stock knowledge ko, medyo okay naman siya dahil naalala ko. Nung nung pag-book, sabi, wag niyo munang bubuksan, sabi niya, nakaharap siya ganyan. Pagbukas, wala ate, sabi ko, feeling, sana pala yun, nireview ko ng mas maigi pa. Pero marami naman ako nasagot, sabi ni Ma'am. Wow! Alam mo kami, ang exam namin kay Ma'am Princess. Alam mo ano? Ano? Alam mo ano? Hindi, kaya nga Huwag mo nang alamin kasi aabot ka din naman ng 4th year. Malalaman mo din. Di mo sure. Uy! Te! Te, second year ka na! Ayaw mo pag-graduate? Hindi mo pa i-continue? Joke lang. Pwede naman pala. Bawi next life. Oo, bumawi na lang tayo next life. Magaling sumayaw si Orlando eh. Oo. Hoy! Hoy! Ha? Yung stock knowledge ka sa exam kaso stuck lang. Yung may stock knowledge ka pero na-stuck din sa utak mo. Alam mo yung sabi, familiarize yung mga keyword. During exam, familiar lang, hindi ko na alam kung ano talaga yung sagot. Pero bigay tayo ng tips when it comes to reviewing. Ako dati may ginagawa ko na pag nagre-review ako, pag ini-scan ko or binabasa ko, nagdo-doodle yung isa kong kamay. Hindi ko alam kung bakit, pero it helps. Oh? May ano yun eh, may term din parang doodling. Parang doodling habang nagre-review ka. Yung habang parang sisulat mo siya or ginagano mo yung kamay mo habang nagre-review. Sa akin, gumana siya nung first year. Pero habang tumatagal, parang nawawala na? Parang hindi na siya nagiging kasi mas nagiging complex na yung mga... complex? Naduduling! Nagdodoodle daw! Ano ba naman itong mga tech na to? Alam ko, kalapit-lapit nyo ha. Ako naman, kapag nagre-review, kala mo talaga nagre-review. Te, medyo lutang daw ikaw na yun. Hala, bakit kayo nag-aaway sa Ay na. Ala, ang sasama talaga nila sa akin. Sabi nila, tips para daw. pagre-review. Dapat wala ako. Dapat wala si Trixie para makapag-review ng maayos. Sige, alis na ako. Ang sasama nyo sa akin, kaibigan nyo ba ako? Nakakapag-review naman kayo kapag alam nyo ba, sabi ni Trixie sa akin nun, wala daw siyang kakampi madalas. Hoy, excuse me? Kailan ko sinabi sa'yo yun? Ano? Oh. Give me date? Give me time?
No document, no history, sabi ni Sir Jasper. Kaya wala yun. Na. Yung pinaspell na nga lang sa'yo yung bonus, tapos mali ka pa. Ay, alam niyo po ba? Ay, totoo yun. May nag-spell dati ng bonus na una yung U. Bonus? Hindi. Bonus! Ay, pero senior... Sa quiz nangyari yun. Matagal na yun. Alala! Senior high pa ako noong 2019 yata. Grabe naman! Te! Sayang yung bonus! Bago pandemic. Ala, alam niyo po ba, may nabasa ako dito. Bonus. Feeling ko talaga dapat may partner para lagi po tayong nakapag-review ng Huwag nyo maayos. nilaloko yung sarili ninyo. Mag-isa na nga lang kayo, di pa kayo makakapag-review. Gusto nyo pa. Kaya nga dapat may partner. Ba't galit? Dapat nga may partner. Ay, actually. Hello sa mga naghahanap ng partner dyan. Partner. Nandito ako. Dati may review partner din ako dati. It helps naman talaga. Yes. Kasi pwede kayong magtanungan like, ay, pwede mong basahin to, tapos try mo mag-ask ng question. Parang ganun. It helps. Hindi naman Basta kasi... wag lang kayo maglalandian habang nagre-review, ah. Oo. Hindi naman kasi ibig sabihin na review partner, bebe agad. Pero pwede, bebe. Syempre. Kung may bebe ka. Meron ka. Hello. Meron ka. Hello. Hello what? Syempre, wag muna. Uy! Oy! Ay! So after po i-reveal ng itlog, may i-reveal naman po si Jollibee. Joke lang! Itlog din. Sa itlog din, gagawa sila ng anime. Gagawa sila ng animation, tapos i-reveal mo sa Facebook yung jowa mo. Ilalabas sa itlog sa... Ayun, grabe kayo. Te! Wala pa ako i-reveal na jowa. Akala ko, ba't ka nag-hello? Bakit? Masama ba? Baka mamaya biglang sumagot. Baka may Baka biglang may sumagot. Kayo naman! Hindi ako maka-review pag nasa boarding si Jollibee. Opo, kasi po, ako po lagi yung nagmo-motivate sa kanilang mag-review. Wala siyang kakampi kaya lagi siya walang kasama. Ang sasama talaga nila sa akin. Kala mo hindi nila ako kaibigan. Kung ganito nila ako Excuse me. tratuhin. Donita Rose Bay del Lulo. Ay, talaga ba? Nice Donita. segue, Sir Jessie. Siyempre naman, Ma'am Mary No. Ako na to eh. May isa-segue lahat. Talaga ba? Best in excuses. Talaga ba? Charot lang, baka Sabi may ni- hindi na-approve yung excuse ko pag Sabi ni na-excuse ano? ako. Sabi ni Karen, pag ako pala to, pag si Jollibee ang partner nyo, hindi review magagawa. Hoy, anong gagawa? Totoo. Pagkasama ko to, laging chismis ang nangyayari. Uy, hindi naman. Oh. Facts lang yung sinasabi ko, hindi Spell chismis. Uy! Sabi ko, you. The views and opinions of the You, host does ikaw not reflect... Ano na naman kasi? Ako mag-expel. Oo. Okay. Ay, iba na naman yung iniisip mo. Ako mag-expel. Expel? Ako mag-expel, okay. Hala, sabi ko na talaga. Sir, Judge. Yeah. Wala, joke lang po to. Ang chaotic. Ang chaotic ng energy talaga ngayon, as in. Sige, hindi na. Sabi po kasi sa akin ni Jessie kanina, Ay! Sabi ni Jessie, napaka-demure ko daw. So, panindigan po natin yung pagiging demure ko ngayon. Te, ginagawa ko lang naman yung sinasabi mo sa akin. Kasi sabi mo kanina, ngayon lang, ng energy natin. Tapos kanina lang sabi mo. Ayan. Ay. Tama na. Sige Sige na. naman na yung pagpapanggap mo. Ngayon naman, syempre, dahil we're done with the fun stories about midterm, syempre, we're now gonna give advices and tips para sa mga freshies natin. Yes! Syempre, dahil first sem pa lang sa kanilang first year, let's give them advice and tips dahil na ngayon nakakatapos ng midterms. Upcoming naman nito niyan is finals. Yes. Pero syempre, hindi naman Finals. lahat ng subjects is exams and finals. Yes diba? Pero po, dapat may mga quizzes din na dapat pinaghahandaan. So, una. Ikaw mauna. Advice and tips. Ako una, dapat talaga meron tayong sapat na tulog bago mag-review. Tama. Kasi naniniwala ako na kapag
kulang ka sa tulog, hindi nagpa-function ng maayos yung utak mo. For me kasi ganun yung nangyayari sa akin kapag kulang ako sa tulog, tapos magbabasa ako, mag-i-scan ako ng mga reviewer, wala pong pumapasok sa utak ko, parang lumulutang lang siya, okay, basa dito, and then lipat ulit, basa, pero wala pong nare-retain na lesson sa utak ko. Also, dapat, kapag nagre-review tayo, dun sa quiet place. Pero sa akin, hindi umuubra yung quiet place pag nagre-review. Dapat nandun ako sa madaming nagre-review tao para nang ma-motivate ako. Pero kasi iba-iba din naman kasi yung way ng pagre-review natin. So, ikaw ba? Akala ko po good luck yung kailangan, tulog pala. Yes. Pagpahingin nyo muna yung TA Union sa midterms bago finals. So, and then it's for the freshies kasi diba, syempre, they have a lot to expect sa finals talaga. Alam mo na kung bakit wala pa siyang baby parang buhay ng Armalite. Ay, grabe naman to. Sino to? Sir Joji. Ay, hello po! Hello, sorry. Naranasan ko mag-review ng my partner kaso natakot ako. Imagine nagsasalita mag-isa tapos tumatawa pa. Very jolly, Bea. Te, grabe ka naman. Medyo hindi matino pa naman ako. Wala pa ako sa point Ito na... pa. Sabi ni Sir Von, mag-familiarize lang daw. Tapos sila daw sa exam, familiar to ha. Ang ganda na lang ba? Ganun na lang din ba yung gagawin ko? Puros familiar? Ayan. Ako naman magbibigay ng advice. Ayan, tama yung sinabi ni Sir Von, enjoy the process. Yes. Totoo naman kasi, di ba, after midterms, talagang yung lessons talaga, it's very important to, na makinig in every lesson talaga. As much as possible, kahit may mga parts na hindi ka maintindihan, your professors are there to answer your questions if you have some in mind. Yes po. And also, mas maganda talaga, syempre sinasabi nila ngayon, di ba, it's not needed to have your notebook na talaga. Kasi nga, di ba, most of us yellow paper. Pero for some, napaka-helpful pa rin ng notes to take notebooks or kahit yung binder. Yes. To take down notes talaga. So, as much as possible, take down keywords, notes, phrases. Lalo na sa DevCom, we're very wordy when it comes to... Kaya syempre, di ba, as much as possible, pag magre-review ka, imbis na gagawa ka pa ng reviewer mo pag malapit na exam, you have your notes to scan through na lang. Hindi yung gagawa ka pa ng reviewer mo. Pero, syempre, if you're more comfortable with making your reviewer, that's fine din naman. But as much as possible, yun nga, sapat na tulog, or kung gusto mo matulog ka ng maaga, gumising ka rin ng maaga kasi mas fresh ang utak mo pag gumising ng maaga. Oo. Mas makakapag-review ka ng maayos. It helps me. Dati. Ngayon, Kasi ngayon hindi na ako makagising ng maaga. Meron pa akong isa. Oh, Kasi ginagawa ko to kapag masipag ako. Yung after discussion, di ba may mga notes ka na? Babasahin mo ngayon yung, kauwi mo, babasahin mo yung notes mo, aaraalin mo siya, para pagdating ng exam, medyo konti na lang yung babasahin mo. Kasi nabasa mo na siya after discussion. Kumbaga na-retain na siya sa utak mo. Yun lang. Pero syempre, eto, sabi ni Sir Von, time management, so easy to think, pero mahirap gawin. Tama. Pag execution na talaga ng time management, like, yung schedule mo, di ba, you're fully packed. Kagaya kami ngayon sa, sa second year. Meron kami 8 subjects, and yung 8 subjects na yun is, we have 4 subjects in a day. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So, parang hindi kami kagaya ng first year na, wala na kaming subject after ng 2:30, ganun. So, may time kami to freshen up pa bago mag-review, ganun. Unlike ngayon, wala na talaga. Wala na masyado. Kaya, as much as possible, if unnecessary naman yung mga gagawin nyo after school, maybe you can move it in another day. Yung wala kang gagawin talaga, then do it as much as you like. Pero for now, commitment talaga to your studies, hindi sa tao ha. Studies. Ayan, sabi ni Sir Joji. Review kasi yan mga kapatid. Dapat everyday, balikan nyo yung mga naging lesson nyo. Tama. May mariretain na knowledge kahit papaano. Kumpara mo sa isahang basahan 2 to 3 days before the exam. Cramming ka na nun. Pressured ka na sa dami. Mas hindi ka pa makapasok Mas hindi na papasok mga inaral mo. Very true, sir. Very true. Kasi ganyan din ako dati nung masipag pa po ako magbasa.
Hindi ko alam ano nangyari ngayong 4th year eh. Siguro dahil overwhelmed ka na sa dami na nangyari, lalo na may thesis pa kayo. Yes. Parang, alam mo yung gusto mo, as much, parang, alam mo parang masyado ng yung sarili, kampante ka na ay, nadaanan na namin to, siguro may stock knowledge na ako, papahinga na ako. Oo. Pero no, as much as possible, pilitin mo talaga to read. Kasi wala namang masama sa pagbabasa. Ng memory. Oo nga. Gusto ko din magkaroon ng photographic klaseng- memory ba yun? And ang photographic memory, yung makikita mo, yung parang, Scan lang din. Hindi. ako naman ang, para sa akin ang photographic memory, Ano ba parang yan? for example, ito, naalala mo ba yung setting nyo sa ganyan? Parang, ay, opo, kasi nakalagay dito yung ganyan. Parang ganun ang photograph. Ano Pero tawag kung doon? sobrang, yung sa So, after discussion, tapos basa ka lang ng konti, okay na. siguro pwede na yung photographic memory kung naalala mo kung paano talaga sinulat, kung saan nakasulat. Ooh. Ay, andi dito yun eh. Familiar to. Hanggang doon na lang, familiar ka. hindi mo na alam kung Hindi ano na alam. susunod. Nandun yung sa taas eh. Yes. So, Ayan. ano to? Samji, after midterms na lang nagmo-motivate sa akin, charot. Grabe naman yung motivation mo. Grabe naman ang gastos ng motivation mo. Samantalang motivation ko after ng midterm, tulog. Ako, ang motivation ko after midterms, umuwi sa bahay. Feeling ko nga hindi pa din tulog kasi Maglalaba kahit ka. tulog, oo, laba. Isipin mo pa yung sa mga ulam. boarders dyan natin, mga college students. Kaya natin to. Fighting. Let's go. Buti pa to pag-graduate na. Te, sa dami pa naman ng pinagdaanan ko. Kaya, fighting tayo. Lalaban tayo hanggang dulo. Lalaban. As much as we can, as much as possible. Pero bago yan, syempre, 'di ba? Ano yung matututunan natin for today's topic? Today's topic. Okay. Ako muna. Sige. Okay. Yung natutunan ko, 'di ba? It's very important to take your time and manage your time. Also because we're fully loaded in college, it's best that we put unnecessary stuff aside first and put what we committed into the first place. So as much as possible, review, aral, and then if, time will tell na may okay lahat and then may free time ka, have fun, enjoy. Pero for now talaga, it's best that we act based on what we are doing talaga. Siguro set aside mo natin yung gala-gala, yung ganyan. Ikaw naman. Ako naman, ang natutunan ko lang talaga today is dapat talaga seryosohin natin yung pagre-review. Kasi hindi naman madali kasi talaga mag-review. Mahirap mag-review lalo na kapag yung utak mo is ang daming iniisip. Mahirap 'yon kaya better na basahin na natin yung mga notes natin before pa dumating yung midterm week. Ayun no, tapos sabi ni Sir Joven, kung hindi kinaya ngayon, bawi sa mga susunod. Suffer now and enjoy later. Tama, suffer now and enjoy later. You can Yes. always set aside enjoyment kasi as much as possible, put prior commitments. Ayan. Mind over matter. Also, Ayan. we're reminding everyone to react, comment, and share. Also, there is a QR code down below that you can scan. If you want to share us your midterm stories, your nakakatakot na stories, lalo na ngayon, it's November. Yes. November is coming up and Halloween season is coming. Syempre, you can also put that on the confession link kung may kwento kayo or chika. Yes. And also, if you want us to have a guest here at the Student Spotlight, you can send us a message so that we can set it up for you and mapanood nyo siya in the next segment. Ikaw. Ayan. Eto, may nagbigay sa akin ng notes. Sabi niya, we would like to invite everyone to join and watch the first ever event of Buklod Lahi on October 24. Milalamuha TAU. Ayan. Okay. Punta po tayong lahat sa Buklod Lahi on October 24. Saan po ito gaganapin?
Sa TAU Boulevard. Ayan. Sa likod ng CAS. Yan. Also, bago tayo mag-end yan, I just want to give a shout-out sa mga friends ko. Also, sa BSTC, 2A and 2B, and also sa buong Development Communication Department, sa mga friends ko dyan sa boarding. And also, thank you po, Ate Kat, dito sa aking favorite na hoodie. Yan. Ayan, syempre, hindi ako papatalo. Syempre, hello din po sa aking mga kaibigan dyan. Hello, Justin. Sana pag gumaling ka na. Hello kay Laika, kay Donita, kay Karen, kay Reese Jean. Syempre sa ating mga tech. Maraming salamat po. Ayan. Thank you sa ating mga tech na lagi nakasubaybay dyan sa harap kahit minsan sila yung nambabardagol sa atin. Ayan, may pahabol na pa-shoutout. Syempre sa ating buong Development Communication Lab, thank you very much for having your time. Ayan, okay, may pahabol na shoutout muna kay James Isidro. Hello po kung sino ka man, Kuya James Isidro. Ayan, at least di ba shoutout ko. Hindi ko kasi alam kung paano ko siya i-address. Hello. Shoutout ka ni Clarence Carzano. Ayan na. Okay. And we would like to remind everyone na next week, do not forget to react, comment, and share the video so that we can share the good vibes to the others. And again, this is Jesse, and welcome to the students, and thank you for tuning in to the Student Spotlight, kung saan binibigyan liwanag mga estudyanteng patok, mahusay, at paminsan-minsan, lalo na ngayong midterm, medyo lutang, at Ikaw hindi lang. yung joke. Hindi ko lutang. Ikaw hindi. But anyway, again, I'm with my partner. Hello, maraming salamat Napakadami po. namang marami. Yes, maraming salamat po sa lahat na sumama sa amin ngayong araw na ito. Ayan, my name is Jolly Bea, ang inyong bidabidang laging kasama sa pananghalian. Thank you very much for tuning in with Student Spotlight. We appreciate everyone, and thank you for watching. Thank you so much!